Masayang lumapag ng Kapi sa magkakaibigang Baron, Noel at Gabgab. Yun ang kauna-una nilang travel bilang mga ganap na graduate ng kolehiyo. High school pa lang ay binabalak na nila ito. Kaya naman walang paglagyan ng kanilang tuwa nang payagan sila ng kanilang mga magulang. Halos isang buong araw ang itinagal nila sa biyahe. Puyat at pagod ang kanilang inabot pero hindi na nila yun naramdaman. Ang mahalaga sa kanila, nakarating na sila sa probinsyang yon. Magiging maginhawa ang buhay nila sa kanilang pagbabakasyon doon. Wala na kasi silang iniintindi na gastusin maliban na lang sa pambili nila ng mga pagkain. Libre na kasi ang apartment na kanilang titirhan. Ang apartment kasi na yon ay pagmamay-ari ng nanay ni Noel. Isang malaking advantage para sa kanila na may matutuluyan sila roon. Dahil base sa nanay ni Noel, ay pahirapan din talaga ang makahanap doon ng mauupahan. Kahit kasi moderno na ang panahon, bilang pa rin sa daliri ang mga paupahan sa lugar na kanilang pinuntahan. Sa wakas, nandito na rin tayo. Uy, sigurado kang alam mo kung saan ang apartment ng mama mo rito ah. Oo nga, wala kang tiwala no. Paano ko magtitiwala? First time mo lang din namang makapunta rito. Magaling ako sa direksyon, no? Pero pre, matanong ko lang bakit ba dito sa Capiz naisipan ng mama mo na magtayo ng apartment? Di ba dapat sa Maynila kasi mas maraming uupa kaysa rito? Yung bahay kasi na yon, dating bahay ng lolo ko. Minana ni mama. Kesa ipag-iba, pinagkakitaan na lang. Business-minded kasi mama ni Noel. Kung sa bagay, tama nga naman na pakinabangan ng mga itatapon na. By the way, malayo pa ba yung lalakarin natin papunta dun sa barangay na sinasabi mo? Malayo pa kung lalakarin natin. Pero syempre, sasakay tayo ng jeep para mas madali. Oh, ayan na pala yung jeep Parahin nyo, dali! Kumaway-kaway si Gabgab sa jeep at hinintuan din naman sila nito. Hindi gaanong punuan sa sakyan, hindi gaya ng sa Maynila na halos magkapalit-palit na ang mukha ng mga pasahero. Buti pa dito sa Capiz, wala gaanong pasero na siksikan. Sa Maynila, putik. Maamoy mo na hininga ng katabi mo Natawa na lamang si Baron at Noel. Makalipas ang halos 5 minutong biyahe ay narating na rin nila kaagad ang Barrio Mariano. Nakangiti pa silang nakatingin sa malaking arko sa bungad ng lugar. Masasabi ni Noel na yun na ang pinakamaaliwalas na probinsya na napunta niya sa buong buhay niya. Unang tingin niya pa lang sa lugar, palagay niya ay walang tsismosa doon. Yung kulay pulang gate na mahaba, yun yung sa amin. Kaya simulan na natin maglakad papasok. Masigla at masaya ang tatlo habang tinatahak ang daan. Lupa pa ang daanan noon pero ang mga kabahayan ay puro bato na. May mga distansya nga lang yon na ilang metro bago ang kasunod na bahay. May mga poste na rin ng ilaw na sa palagay naman nila ay gumagana. Sure ka ba na ayos lang ang mama mo? Na kahit 1 buwan tayo tumira rito? Ayos na ayos sa kanya yon. Siya pa nga nagsabi na magtagal tayo rito Ito na kasi yung graduation gift niya. Itong bakasyon natin? Hindi, yung apartment mismo. Gagi. Totoo? Yun na yung apartment? Oo nga mga pre. Kaya nga gustong-gusto kong magpunta rito kasi ako na ang nagmamay-ari nun. Astig! Astig talaga pamilya mo no? Mayaman talaga kayo pre. Hindi naman. Nakakaluwag-luwag lang. Kapag yumaman ka, huwag mo kami kakalimutan ha. Bakit ko naman kayo kakalimutan mga tropa ko nga kayo. Pero pre, may mga magaganda rin kayong babae dito sa lugar na ito. Yan ang hindi ko pa alam. Pero malalaman natin yan kapag ilang araw na tayong nandito. Ito talaga si Gabgab, puro na lang babae nasa isip. Torpe naman. Pampagana lang naman, para hindi ako maboring. O basta mamaya, magmamasid-masid tayo. Oh, yun na yata yung apartment niya pre. Kulay pulang gate. Wow, 3rd floor! May rooftop pa! Binilisan ng tatlo ang kanilang lakad. Paglapit nila sa gate ay pinindot nila ang doorbell. Bagya namang nakabukas ang maliit na gate.
Pero syempre, hindi sila pwedeng pumasok ng basta-basta. Maraming nakatira doon at baka hindi matuwa sa kanila. Kaya naman, hinintay nila na lumabas mula roon ang matandang lalaki na katiwala ng nanay ni Noel. Hintayin na lang natin si Mang Fajardo. Kilala ka ba ni Mang Fajardo? Nag-usap na kami kahapon sa call ni Mang Fajardo. Nakita na rin naman niya yung mukha ko sa FB. Natigil ang kanilang usapan nang dumating ang isang matandang puti na ang buhok. Pero mukhang malakas pa rin. Nakasuot ito ng fitted na damit na talagang bumabakat pa ang malaki nitong dibdib. Halos pumutok na rin ang mga manggas ng damit nito dahil sa malaking muscle. Unang tingin ni Baron, batid na niyang alagang-alaga na matanda ang katawan nito. Sa palagay niya nga, kayang-kaya silang ibalibag na matanda nang walang kahirap-hirap. Pre, maskulado yan ah. Parang kaunting pagkakamali lang natin, bibigwasan tayo eh. Shh! Huwag ka maingay. Seryoso silang tiningnan ni Mang Fajardo. Parang hinuhusgahan sila nito mula ulo hanggang paa. Sino sa inyo si Noel na anak ni Maricel? Ako po yun. Ako po yung anak ni Maricel. Pagkasabing yun ni Noel ay nawala ang pagiging seryoso na matanda. Agad na umarko ang malapad nitong ngiti. Dahil doon ay nabawasan ang kaba na magkakaibigan sa matandang yun. Buti naman at hindi ka naligaw. Nako, hali kayo. Pumasok kayo dali. Sabi ko na nga ba, ikaw yung anak ni Maricel eh. Ikaw lang kasi yung gwapo sa inyong tatlo eh. Ay, hindi naman po. Nilait pa tayo ng pasimple. Kaya nga eh, bigwas ako kaya. Dinala sila ni Fajardo sa parang kantin sa likuran ng apartment. Namangha naman si Baron dahil minsan lang siya makakita ng apartment na may kasama na ring kainan. Pinaupo sila ni Fajardo sa bakanting lamesa at sinabing maghintay. Pinagluto sila nito ng pagkain. Habang naghihintay sila roon, ay nakatingin sa kanila ang ibang tao na naroon. Hindi nila alam kung bakit, pero nakakaramdam sila ng kakaiba sa mga yon. Kaya naman, para mabura ang kung anuman ang iniisip sa kanila ng mga tao roon, minabuting magsalita ni Noel. Magandang hapon po, mga taga Maynila po kami. At hindi po kami tubong Capiz. Hindi po kami taga dito sa Capiz. Tumangulang ang mga taong nakatingin sa kanila. Kalaunan, hindi na rin sila nito tiningnan pa. Nagtaka naman si Baron at Gabgab kung bakit kinailangan pa ni Noel na sabihin yun sa mga tao. Ang sabi sa akin ni Mama kapag pinagtitinginan kayo ng mga tao, sabihin nyo agad na taga Maynila kayo. Kapag kasi hindi sila pamilyar sa inyo, pwede nilang isipin na taga ibang lugar kayo dito sa Capiz. At ang mga taga ibang lugar sa Capiz, pinaghihinalaan nilang... Lumapit si Baron at Gabgab para ibulong ni Noel ang karugtong na sasabihin. Aswang! Nakatinginan si Baron at Gabgab na may naguguluhang muka. Aswang? Totoo ba talaga yung theory na maraming aswang sa probinsyang ito? Hindi ko alam kung totoong marami. Pero ang alam ko lang, totoong talagang meron. Ang kwento sa akin ni Mama nung bata pa siya rito yung tatay niya may nakalabang aswang daw sa gubat. Pero di naman daw nila napatay kasi nakaalis ka agad Basta, sabi ni Mama, parang normal lang naman ang mga aswang dito nung araw. Pero base rin naman sa kanya, parang wala na raw yun ngayon. Pero huwag tayong pakampante kasi hindi naman tayo taga dito Mas magandang sigurado tayo. Kung sa bagay pre, yung tsuhin ko rin kasi galing sila rito last year sa Capiz. Pag uwi nila, yung isa nilang kasama nabarang na. So ibig sabihin, marami talagang mga bagay na hindi ka panipaniwala dito na dapat pinaniniwalaan natin para nakakapaganda tayo. Tinapik ni Baron si Gabgab dahil sa tuwa. Minsan lang kasi nila makitang may sense ang sinasabi nito kaya nanibago sila. Mukhang maganda yata tama sa'yo ng utot ng ali sa bus kanina dun sa bayan. Nagiging matino yung mga sinasabi mo Tama naman ako, di ba? Paniwalaan mo rin ang paniniwala ng iba kung gusto mong mabuhay sa lugar na hindi mo kinalakihan. Oh, ayan na yung pagkain natin Stop na muna yung aswang-aswang na yan.
Nanahimik na rin sila nang ihain na ni Fajardo ang kanilang pagkain. Agad naman nilang tinikman yon. Munti ka nang masabi ni Gabgab na hindi masarap dahil matabang. Pero buti na lang, mas plastic pa sa plastic ang binata kaya hindi nakahalata ang matanda. Ganun pa man, naubos pa rin naman nila ang inihain ni Fajardo. Makalipas ang ilang minuto, hinatid na rin sila na matanda sa isang kwarto. Ang silid na yon ay tinatawag nilang semi-VIP. Hindi naman sobrang ganda, pero higit na mas malaki at mas maayos kumpara sa mga pangkaraniwang kwarto na naroon. Sinadya talaga ng nanay ni Noel na doon sila tumira dahil 3 silang magkakasama. Kapag may kailangan kayo o di kaya kapag may katanungan kayo, kausapin nyo lang ako ha. Pumunta kayo dun sa kantin. May kwarto doon kung saan ako natutulog. Magsabi lang kayo. Ay, siya nga pala, Noel. Bukas na bukas din, asikasuhin natin yung pag-transfer ng apartment sa pangalan mo. Maaga tayo bukas ha. Sa ngayon magpahinga na muna kayo dahil alam kong wala pa kayong matinong tulog mula kahapon. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Mang Fajardo. Hindi nakapagtataka na kung bakit pinagkatiwalaan kayo ni Mama. Magaling talaga kayo. Walang anuman. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko Ngumiti sa kanila ang matanda at isa-isa silang tinapik sa balikat. Pagkatapos ay umalis na rin ito. Agad na sinalampak ni Gabgab ang katawan nito sa malambot na kama. Habang si Noel at Baro naman ay binuksan ang bintanang gawa sa salamin. Pagdungaw nila sa baba, nakita nila roon ng parang maliit na garden. Maraming tanim na kung ano-ano. Pero karamihan ay puro gulay. Goods na goods tumira dito pre Kaso nasa Maynila pa rin talaga yung opportunity. Yun nga rin ang naiisip ko. Napatingin silang dalawa kay Gabgab nang makita nilang may hinahalongkat ito sa malaking bag nito. Oh, bakit Gab? May nawawala ba sa'yo? Nang makuha na ni Gabgab ang isang pulseras na yari sa abak, lumapit ito sa kanila at pinakita. Kakatix lang kasi di Mama Sabi niya, iniligay niya ito sa bag ko. Para saan naman yan? Pangontra daw to sa aswang. Naniniwala rin kasi yun sa mga aswang-aswang Kaya nung malaman niya na sa kapis ang bakasyon natin, pumunta agad yun sa Quiapo tapos ayun, binili niya to. Sana all may sweet na Mama. Si Mama nung malaman na magbabakasyon ako rito, ang sabi ba naman niya sa akin wag na daw ako umuwi para mabawas-bawasan yung mga sakit sa ulo sa bahay. Sa bagay, may point naman yung Mama mo. Oo, pointless. Dakong 6:00 na makaramdam ng antok ang 3. Humiga sila sa kanya-kanya nilang kama. Naunang nakatulog si Gabgab at Noel. Pero si Baron, kahit na inaantok na sila, ay hindi pa rin siya mapakali sa higaan. Mga 7:00 na ng gabi nang bumangon si Baron. Naisipan niyang magpahangin na lamang sa rooftop. Habang tulog ang dalawa, lumabas siya ng kanyang silid. Hinawakan niya ang hagdan patungo sa rooftop. Napangiti siya nang makita niya yon sa dulong bahagi ng apartment. Pag-akyat niya roon, nakita niya ang isang babae na nasa kabilang bahagi ng rooftop. Nakatingin lang yon sa malayo habang hinahangin pa ang mahaba nitong buhok. Marahan ang naglakad si Baron patungo sa railings. Pero hindi pa man siya nakakarating doon. Lumingon na sa kanya ang babae. Miss? Pwede bang tumambay dito? Blanko lamang ang reaksyon ng babae nang sumagot ito sa kanya. Pwede naman. Bakit? Hindi mo ba alam? Bago ka lang ba rito? Oo. Bago lang ako dito. Actually, nararating lang namin kanina. May kasama ka pala? Oo, kasama ko yung anak na may-ari ng apartment na ito. Ganun ba? Isang katahimikan ng namayani noong mga sandaling yon. Hindi na rin naman nagsalita pa ang babae. Pasimple namang tumingin si Baron sa dalaga. Aminado siya na kahit saglit lang niyang natitigan ang mukha nito, masasabi niyang maganda ang dalagang yon. Maya-maya pa ay hindi inaasahan ni Baron na magsasalita ulit ang babae sa kanya.
lumapit ito sa kanya at seryosong nagbigay ng paalala. Huwag kayo masyadong makihalubilo sa mga hindi nyo kilala. Lalo't taga Maynila kayo. Lapitin kayo ng masasamang loob. Masasamang loob? Tulad ng alin? Ng aswang? Tumitig sa kanya ang dalaga ng makahulugan. Nakaramdam naman ng hiya si Baron kaya idinako na lamang niya ang mga mata sa ibang direksyon. Tama ka, aswang. Maraming aswang dito. Kaya mag-iingat kayo. Isang saglit ay pilit ng ngiti lamang ang huling ipinakita ng dalaga sa kanya. Gusto sanang itanong ni Baron kung ano ang pangalan ng babae. Pero sa kasamaang palad ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. Tila ba mas naging torpe pa siya kumpara kay Gabgab. Medyo weird. Pero maganda siya. Napangiti pa si Baron pero nawala din ang ngiti niyang yon nang maisip muli ang mga sinabi ng babae. Wala pa silang isang araw doon pero puro aswang na kagad ang sumisiksik sa utak niya. Hindi naman na nakapagtataka dahil noon pa man ay marami ng haka-haka sa probinsyang yon. Hindi lang din talaga makapaniwala si Baron na may taong magsasabi sa kanya na magbibigay babala tungkol sa mga aswang. Dahil wala naman na siyang gagawin sa rooftop, bumalik na lamang siya sa kanilang silid. Masarap pa rin ang tulog ng dalawa ng mga oras na yon kaya pinilit na lang din niyang makatulog. Paggising niya kinaumagahan, wala ng tao sa dalawang kama. Bumangon siya habang nagmumuta pa. Nakita niya si Gabgab na kalalabas lang ng banyo. Katatapos lang maligo. Oh, nasan si Noel? Di ba maaga silang aalis ni Mang Fajardo? Inisikaso yung paglilipat ng pangalan ng apartment sa pangalan ni Noel. Ay, oo nga pala. Sabi ni Noel, baka abutin siya ng gabi dahil may dadaanan pa raw siyang iba nilang kamag-anak eh. Gusto mo ba sumama muna sa akin? O bakit? Saan ka naman pupunta? Sabi ni Mang Fajardo kanina bago sila umalis, sa kabilang baryo raw may perya. Magtitrip lang ako doon para naman hindi ako mabagot. Bukas pa kasi tayo mamamasyal, di ba? O sige, maliligo lang din muna ako. Mabilis na naligo si Baron. Pagkatapos ay kumain muna sila sa kantin. Mga 9:00 na ng umaga nang lumabas sila ng apartment. May mga nakasalubong pa sila sa gate na nakatingin sa kanila. Para bang kinikilala sila ng mga yon. Pero hindi na lamang nila pinansin. Habang naglalakad patungo sa kabilang baryo, biglang nagbukas ng usapan si Gabgab. Usapan na hindi inakala ni Baron na magiging interesado siya. Pre, narinig mo ba kagabi yung narinig namin ni Noel? Ang alin? Nagising kasi kami bandang 12:00 yata. Tapos, meron kaming narinig na parang may aso na yung, alam mo yun, yung parang nagagalit na aso. Yung umaangil. Oo, yan nga. Narinig namin sa taas eh. I mean, parang sa rooftop nang gagaling. Tingin mo pre, aswang kaya yun? Hindi na muna nakapagsalita si Baron. Sandali itong napaisip. Kahit 50-50 kasi ang paniniwala niya sa mga ganoong bagay, maging siya ay nahihiwagaan din. Isipin na lang din siguro nating aswang, no? Para kahit pa paano, hindi tayo maging kampante. I mean, maging alerto tayo, ganun. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, meron silang nakitang matandang babae. Hindi pa naman ito kuba, pero halatang halata ang kabagalan nito sa paglalakad. Hindi naman sana nila yon papansinin, pero bigla na lang sila nitong tinawag. Bilang paggalang ay nilingon nila ang matanda at tinanong, Bakit tunay? Ang pangalan ko, Herminia. Pwede niyo ba akong samahan? Samahan po? Saan naman po? Pauwi na kasi ako. Pero hindi ko na matandaan ng dadaanan ko. Nag-uulyanin na kasi ako eh.
Sasagot pa sana si Baro nang sandali siyang hilahin ni Gabgab sa gilid. Uy, di ba sinabihan tayo ni Noel na wag muna tayo makikipag-usap sa hindi natin kilala? Anong ginagawa mo? Tingnan mo yung matanda oh, kawawa naman. Mamaya hindi pa yan makauwi, konsensya pa natin. Eh ano naman magagawa mo? Hindi nga natin alam kung nasa nakatira yan eh. Ano ka ba? Huwag natin kausapin yan. Sang-ayon naman si Baron sa sinabi ni Gabgab. Sadyang nangibabaw lang talaga ang awa nito para sa matandang si Herminia. Muli nilang binalikan ng matanda at kinausap. Nay, pasensya na po Hindi rin po kasi kami taga rito eh. Hindi kayo taga rito. Taga saan ba kayo at ano ang ginagawa nyo rito sa Capiz? Ano po eh, Nay, pasensya na po. Nagmamadali po kasi kami. Babay na po. Hinila na ni Gabgab si Baron palayo. Hindi na nito hinayaan na humaba pa ang usapan nila ng matanda. Nang bagyang makalayo na at saka lamang binitiwan ni Gabgab ang kaibigan. Kulit mo no? Sabing mo nang kausapin eh. mukha namang hindi naman yun aswang eh. Eh paano kung aswang yun? Tapos madali ka. Ako, may dala akong pangontra. Eh ikaw, meron ka ba? Hindi na nakapagsalita pa si Baron ng mga sandaling yon. Nakatikim siya ng sermon kay Gabgab. Para hindi na rin humaba pa ang usapan, tinanggap na lamang ni Baron na mali ang ginawa niyang pakikipag-usap sa matanda. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa peryahan. Pero dahil maaga pa, hindi pa ganon karami ang tao. Dapat pala gabi tayo pumunta rito para medyo masaya eh. Ayos lang yun. Mas maganda nga ng kote para di siksikan eh. Ayun, dun tayo. May laruan dun oh. Color game. Eh tika, may pera ka ba? Wala. Ikaw meron. Ay naku, papalibre na naman tong dukhang ito. Tara, tara! Lumapit sila sa color game at agad na sinubukan ng larong yon. Pero makalipas lang ang ilang minuto ay tinigilan na rin nila dahil parang inaasawa sila ng kamalasan. Pumunta naman sila sa isang booth. Pumasok sila sa loob pero wala namang tao. Base sa mga nakikita nila, parang booth ng isang magician yon. May mga kahon kasi roon na kakasya ang isang tao. Lalabas na sana sila nang biglang may dumating na dalaga. Namukhaan yun ni Baron. Pero hindi na niya yon nagawang kausapin pa nang bigla itong pumasok sa isang kahon. Miss, anong ginagawa mo dyan? Miss, baka hindi ka makahinga dyan. Sandaling bumukas ang kahon at nagsalita ang babae. Kita nilang tarantang-taranta ang mukha nito. Kapag may naganap sa akin, pakiusap. Huwag niyo ako ituturo. Nagsarado ng muli ang kahon. Napapakamot na lamang sa ulo ang dalawa. Kilala ko yan pre. Kilala mo? As in? I mean, nakausap ko yan sa rooftop kahapon ng gabi sa apartment. Taga roon din? Gagi. Ayun na yata yung naghahanap sa kanya. Nagpanggap na magician si Baron at umupo pa ito sa harapan ng lamesa. Kinuha pa nito ang sombrero na nakasabit. Habang si Gabgab naman ay nagpanggap na customer na nakaupo din sa harapan ni Baron. Hindi nagtagal, isang matandang mukhang mayaman ang pumasok sa booth. May mga kasama ito mga lalaking nakaitim. Nagkatinginan sila ng matandang lalaki. Hindi nagpakita ng kaba si Baron. Ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya para hindi makita ng mga yon kung nasaan ang dalaga. Hindi niya rin alam kung bakit niya yun tinutulungan. Basta ang alam lang niya, kailangan sila ng babae. Magandang araw po, sir. Ano pong kailangan nyo? Magpapahula po ba kayo? Magician ka pre, hindi manghuhula. Gusto nyong makakita ng isang magic na hindi nyo makakalimutan at araw-araw nyong mapapanaginipan? Naglakad ng kaunti ang matanda at nagpakilala ito sa kanila. Magandang araw. Ako si Pael. Kilala ko ng mayayaman dito sa Capiz. Gusto ko lang malaman kung meron bang pumasok na babae rito. Babae?
Maraming pumasok na babae rito kanina pero hindi ko alam kung alin doon yung tinutukoy mo. Ano po bang itsura? Hindi nagsalita ang matanda. Dumako ang tingin nito sa mga kahon na naroon. Nakaramdam ng kaba si Baron at Gabgab ng mga sandaling yon. Alam niya na kapag binuksan ng mga yon ang kahon, tapos na ang kanilang pagpapanggap. Buksan niyo ang mga kahon. Baka dyan nakatago ang anak ko. Nasa aktong lalapitan ng mga yon ang kahon nang harangin naman ito ni Baron. Mabuti na lang at nakaisip agad siya ng palusot. Mawalang galang na sir. Pero hindi niyo po ito pwedeng buksan dahil ang mga laman nito ay gamit ko sa pagpe-perform. Isa pa, delikado kung bubuksan niyo ito. Dahil may ilan dyan na hindi pwede sa tao eh. Kinakabahan si Baron sa oras na yon dahil hindi niya alam kung tutugma ba ang sinasabi niya sa kung anuman ang nilalaman ng mga kahon. Pasensya ka na rin. Pero kailangan ko makasiguro na wala nga riyan ang anak ko. Sige na, buksan niyo ang isang kahon at isunod ang iba. Wala nang nagawa si Baron nang hawiin siya ng dalawang lalaki. Inunang buksan ng mga yon ng kahon na katabi ng kahon na pinagtaguan ng dalaga. Pagtanggal nila ng takip, bumungad sa kanila ang malaking sawa na nasa loob. Agad na dumistansya ang dalawang lalaki pero hindi naman nakitaan ng kahit na kaunting takot. Sinabi ko naman po sa inyo na delikadong bubuksan pa yung mga kahon eh. Mabuti na lang nasa mood yung sawa ko. Kasi kung hindi, baka nangisay na silang dalawa. Bumuntong hininga ang matanda. Baka sa mukha nito ang labis na pagkadismaya. Pasensya na sa abala. Sige, aalis na kami. Maraming salamat sa inyong pag-intindi. Ilang minuto pag-alis ng mga yon ay saka lamang lumabas ang babae sa kahon. Ang babae na rin ang nagbalik ng sawa sa lagayan nito. Hindi ka ba natuklaw ng sawa? O wala bang sawa sa pinagtataguan mo? Meron pero hindi naman ako natakot. Di ba ikaw yung nakausap ko sa rooftop kagabi? Pwede ko bang malaman kung sino ang mga yon? Sabi nung matanda anak ka daw niya eh. Hindi ko siya kaano-ano. Sinabi niya lang yun para isuko niyo ako sa kanya. Pero maraming salamat ha. Kailangan ko nang umalis dahil baka bumalik sila rito. Teka, sandali. Ano bang pangalan mo? Lonica. Nagmamadaling umalis ang dalaga. Naiwang may ngiti sa mukha si Baron. Pero si Gabgab, tahimik lang sa gilid habang namumutla. Pre, huy, ayos ka lang ba dyan? Ano problema? Pre, Bakit nga? Nakatingin lang si Gabgab sa pulseras nito na may palawit na kulay itim na bato. yung bato pre, kulay itim. Bakit kulay itim yan? Di ba kulay pula yan kagabi? Ang sabi sa akin ni mama kagabi, kapag daw bigla itong naging kulay itim, ibig sabihin may aswang na nasa paligid. Teka. Sinasabi mo bang aswang yung matanda kanina? Hindi sigurado pero baka siguro, oo. Nagtayuan ang mga balahibo ni Baron sa kanilang napagtanto. Kung aswang ang mga yon, ibig sabihin nasa panganib yung babae. Baka kaya siya hinahabol kasi gagawin siyang alay. Kailangan natin siyang tulungan. Hindi tayo pwedeng makialam. Nandito tayo para magsaya at mag-relax eh. Kung ano man yung iniisip mo pre please lang tigilan mo na yan. Baka malagay pa sa alanganin ng mga buhay natin eh. Napailing na lamang si Baron. Alam niyang tama naman si Gabgab. Isang malaking katangahan na ilagay nila ang sarili nila sa panganib para sa isang babaeng hindi naman nila kilala. Ganun pa man, may parte pa rin ng utak niya na nag-aalala para sa babaeng si Lonica. Uwi na tayo. Baka paghinalaan tayo ng mga kaninang nandito. Bilis, tara na! Hindi na sila nagsayang pa ng pagkakataon at dali-dali na silang umalis sa peryahan. Kabado silang naglakad pabalik ng apartment. Pagdating nila roon, nakita nila ang matandang si Herminia sa gate ng kanilang bahay. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Herminia roon. Pero hindi na lamang nila yung pinansin. Wala pa si Noel noong mga sandaling yon,
kaya mas pinili na lamang nilang manatili na lang muna sa loob ng kanilang silid. Sumapit ang kinagabihan, dumating na rin si Noel kasama si Mang Fajardo. Pagpasok pa lang ni Noel sa kanilang silid ay agad nilang kinuwento ang nangyari. Kinagulat naman ni Noel ang kanyang nalaman. Ano? Nakatagpo kayo ng mga aswang? Yun ang sabi ni Gabgab eh. Maniwala ka sa akin, Noel. Kanina, habang nasa booth kami, nagkulay itim yung bato nitong pulseras ko. Kahit itanong mo pa kay Baron. Totoo sinasabi niya. At alam mo kung anong twist? Yung babaeng hinahabol ng hinihinala naming aswang ay nakita ko dito sa rooftop kagabi. Hindi ko sure kung dito rin siya nangungupahan Pero para makasiguro, hingin mo na lang kay Mang Fajardo yung mga listahan ng mga nakatira rito. Naniniwala naman ako sa inyo Kung dito nangungupahan ng babaeng yon, kailangan ko siyang palisin dito bago pa madama yung mga taong nakatira dito sa apartment. Pre, hindi ko inakala na magiging ganito ang unang araw natin dito. Gusto niyo ba umuwi na lang tayo? Wag. Masasayang ang effort natin. Ang gawin na lang natin magsawalang bahala tayo. Kunwari, wala tayong alam. Bukas na bukas, mamasyal agad tayo para kahit na papano makalimot tayo. Nung gabing yon, hindi na nakakain ng maayos ang magkakaibigan. Pansin na pansin yun ni Mang Fajardo habang nasa kantin sila. Nilapitan sila na matanda. Sinamaan sila nito sa lamesa. Para bang alam ni Mang Fajardo kung ano ang mga tumatakbo sa isipan nila. Mukhang may gumugulo sa isipan niyo, mga iho. Wala naman Alam ko kung ano yan. Kaya kung tapos na kayo kumain, sumunod kayo sa akin. Nagkatinginan ng tatlong binata. Nahiwagaan sila sa sinabi ng matanda at sa kung papaano ito umiti sa kanila na makahulugan. Naunang naglakad sa kanila si Mang Fajardo. Sumunod naman din sila kaagad. Sa likuran ng kantin, merong iskinita roon na hindi alam ng tatlo kung saan patungo. Basta't nakabuntot lamang sila sa matanda. Medyo namangha si Baron sa mga oras na yon dahil para silang dumadaan sa isang maze. Nasa 3 minutong lakaran lang naman ang kanilang ginawa at hindi rin naman yon nalalayo sa apartment. Nakarating na rin sila sa isang simpleng bahay. Ito ang bahay ko. Sa nakikita nyo, mula rito matatanaw ang apartment. Sinadya ko talagang dito itirik ang bahay ko para kahit wala ko ron nababantayan ko pa rin. Buong akala ko po kasi sa apartment na rin kayo nakatira Halika, pumasok na kayo. Total nandito na rin naman kayo sa probinsyang ito at alam kong punong-puno ng katanungan ng inyong utak. May sasabihin ako sa inyo. Pumasok sila sa bahay. Maliit lamang ang loob. Tumungo sila sa kusina ng bahay at binuksan ni Mang Fajardo ang ref na naroon pero hindi na gumagana. Tara na, pumasok kayo. Nakatayo lang ang tatlo sa pintuan ng kusina habang nagtataka sa sinabi ng matanda. Sinasabi niyo po na papasok kami dyan sa ref? Ngumiti lang sa kanila ang matanda at pumasok na rin sa loob ng ref. Nagulat naman sila kaya agad silang lumapit doon. Saka lang nila napagtanto na ang ref pala na yon ay ang nagsisilbing pinto ng hagdanan na nakita nila roon. Tangya mga pre, parang ganito yung nakikita ko sa pelikula ni James Bond Ha? Wala naman ako matanda na may ganitong eksena sa James Bond Napanood ko lahat ng episode dun kahit pati yung bold. Tara, sundan na natin si Mang Fajardo. Paano, mauna na ako Puro kayo bold. Pumasok sila sa loob ng ref. Bumaba sila sa hagdanan. Bukas naman ang ilaw roon kaya maingat silang nakababa. Sa tapat ng isa pang pintuan, naroon si Mang Fajardo na naghihintay. Mang Fajardo, ang cool naman ang sikretong passageway ninyo. Hindi to passageway. Ito ay may tuturing kong hideout. Hideout? Bakit po kayo gumawa ng hideout? Ginawa ko ito bilang proteksyon ko sa mga aswang. May alam din po kayo sa mga aswang? Sige na,
pumasok na muna kayo sa loob at doon niyo malalaman kung ano ang mga isasagot ko. Binuksan na matandang si Fajardo ang pintuan. Pagpindot nito ng switch ng ilaw sa silid, bumungad sa kanila ang mahahaba at matataas na kalibre ng baril na nakasabit pa sa pader. Bukod pa roon, meron din mga katana sa kabilang dingding naman. Mang Fajardo, inyo ba lahat yan? Parang mga batang namamangha ang mga binata habang pinagmamasdan ng mga sandata na naroon. Sa puntong yon, lalong naging mataas ang tingin ni Baron sa matanda. Palagay niya, hindi lang basta pangkaraniwang tao si Mang Fajardo. Sinimulang usisain ni Baron ng mga tattoo sa katawan na matanda. May nakita siya roong mga palatandaan na marka mula sa kulungan. Dahil doon, naisip agad ni Baron na may background nga siguro si Mang Fajardo pagdating sa paghawak o paggamit ng mga armas na yon. Sa akin ang lahat ng ito. Pero huwag kayo matatakot sa akin ha. Hindi naman kasi ako gumagamit ng baril at katana kung tao lang ang kalabang ko. Kaya-kaya ko naman silang iuntog sa mga muscle ko eh. Saan niyo naman po ito ginagamit? Naglakad ang matanda sa harapan ng mga nakasabit na katana. Kumuha ito ng isa at pinagmasdang maigi ang talim. Sa mga aswang. Ibig po ba nitong sabihin, may alam din kayo sa mga aswang? Oo. Sa katunayan, may mga hinahunting akong aswang kapag may libre akong oras. Alam nyo kasi, may mga aswang talaga dito. Pero hindi na sila yung mga tipikal na aswang na makikita nyo sa mga bundok. Ang mga aswang dito, parang mga tao na rin. Mayayaman, may pinag-aralan, matatalino at higit sa lahat, may mga impluwensya sa politika. Tungkol po sa aswang, may nakadaupang palad po kami na aswang, Mang Fajardo. Nakuha ni Baron ng atensyon ng matanda, kaya agad itong lumapit sa kanya. Anong mga itsura ng mga aswang na yon? Nakilala nyo ba? Mukha po silang mayayaman eh. Tapos, yung isang matanda, parang boss nilang lahat. Hinahabol nila yung babae na may pangalang Lonica. Yung Lonica po na yun, unang nakausap ni Baron sa rooftop ng apartment. May nakatira po bang Lonica sa apartment, Mang Fajardo? 7 babae lang ang naninirahan sa apartment. At lahat ng yun ay kilala ko. Maliban na lang dyan sa Lonica na yan. Mga pre, di kaya hindi naman talaga siya nakatira sa apartment? Nagkibit balikat na lamang si Baron at Gabgab. Pareho silang mga walang ideya kung sino at taga saan nga ba ang babaeng yon. Gayunpaman, isa lang ang nasisiguro ni Baron. Nasa alanganin ng buhay ng dalagang yon. Ito ang tatandaan nyo ha. Wag na kayong makikihalubilo sa mga aswang. Kapag nalaman nila na hindi kayo taga rito, baka maging mainit kayo sa paningin nila. Paano naman namin malalaman kung aswang yung kaharap namin? Kapag patag ang ibabaw ng kanilang labi, ibig sabihin nun aswang ang kaharap ninyo. Huwag na kayo mag-alala, tutulungan tayo ng pulseras ko. Ito rin na nagsabi sa akin na aswang yung nakasagupa namin eh. Itong kulay pula na bato, kapag naging kulay itim, ibig sabihin may aswang sa paligid. Yun naman pala eh. Di wala na tayong magiging problema. Umiwas na kayo sa mga aswang para wala kayong problema. Hanggat hindi nila tayo pinupuntirya, hindi natin sila kakalabanin. Naintindihan niyo ba ako? Tumango lang ang magkakaibigan. Matapos ipaliwanag sa kanila ni Mang Fajardo ang lahat ng dapat nilang malaman, ay umalis na rin sila roon. Nangako sila na walang kahit na sino ang maaaring makaalam ng lihim ng matanda. Nang makabalik na sila sa apartment, hindi pa rin makapaniwala si Baron sa lahat ng kanilang nalaman. Namangha pa rin siya dahil para sa kanya, kulang datingan ni Mang Fajardo. Bigla na lang niyang pinangarap na sana magamit niya ang isa sa mga baril na matanda. Makalipas ang ilang araw, sa awa ng Diyos ay wala namang masamang nangyari sa magkakaibigan. Sinunod kasi nila ang mga paalala ni Mang Fajardo. Naging masaya ang mga nagdaang araw
dahil kung saan-saang lugar sila namasyal. Hindi rin nila pinalagpas sa mga ilog na natatagpuan nila. Lalo na kapag nakikita nila na may mga babaeng naliligo doon. Oh, nag-enjoy ba kayo sa pinuntahan natin? Malamang, enjoy na enjoy. Ang daming mga nakatupis kanina sa ilog eh. Oh, akala ko nga hindi na tayo uuwi. Mga loko, hindi naman yun ang tinutukoy ko eh. Ang tinutukoy ko ay yung lahat ng napasyalan natin ngayong araw. Pauwi na sila noon habang sakay ng jeep. Wala silang pakialam kung pinagtitinginan na sila ng mga kapwa pasahero dahil sa kaingayan nila. Lahat naman masaya eh. Pero mas masaya talaga nung nasa ilog tayo. Di ba, Gab? Omsim, Lodi. Natatawa at napapailing na lamang sa kanila si Noel. Ilang sandali lang ay pumara na rin sila at bumaba. Malayo pa lang, natanaw na agad nila ang isang matanda sa harapan ng kanilang gate. Nakatayo lamang yun doon na parang naghihintay ng dadaan na tricycle. Nang medyo malapit na sila ay nakilala ni Baron at Gabgab ang matanda. Hindi sila pwedeng magkamali. Ang matandang yon ay ang nakita nila noong patungo sila sa peryahan. Nagtataka si Baron kung bakit yun naroon. Hindi niya naman nasabing nagkataon lang yon dahil pangalawang beses na yon. Napatingin kay Baron at Gabgab ang matanda nang nasa tapat na sila ng gate. Hindi na lang sana nila yon papansinin pero tinawag silang dalawa. Mga iho, Mawalang galang na po. Kilala niyo po kami? hindi ka naman kasama. Parang napaya si Noel kaya nanahimik na lamang ito habang kumakamot ng ulo. Magandang hapon po, Nay. Ano pong ginagawa niyo rito? Taga rito rin ba kayo sa Barangay Mariano? Hindi. Nag-aabang lang ako ng masasakyan. Sabi kasi nila dito raw madalas may dumaraan eh. Mga iho, pwede niyo ba akong tulungan? Tulungan? Ano po ba yun? Bako ko sabihin, gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi ako masamang tao. Wala lang talaga akong malapitan na tulong. Alam ko pong hindi ako kasali pero gusto ko lang pong malaman kung anong klase ng tulong ba ang gusto ninyo. Tumingin na matandang si Herminia kay Noel nang makahulugan. Parang kinurot ang puso nito nang makitang tila naging malungkot ang mga mata ng matandang si Herminia. Kahit si Gabgab na ayaw na sanang patulan ng pakikipag-usap doon ay parang naawa na rin. Ano po bang problema, Nay? May sakit ang apo ko. Pero wala akong magawa para gumaling siya dahil wala naman akong pera pambili ng gamot. Isang araw na siyang may sakit. Kung pwede lang sana, ihatid niyo ako sa bahay. Wala rin kasi akong pamasahe. Magmamakaawa lang ako sa masasakyan ko. At bukod pa roon, hindi magawang maasikaso ang apo ko dahil mabilis din naman akong mapagod. Nahihirapan na rin akong kumilos-kilos. Nagkatinginan ng tatlong magkakaibigan. Parang nag-uusap sila sa pamamagitan ng mga tinginan nila. Sa huli, hindi na sila nakatiis pa. Dahil nadala sila ng awa, pumayag silang tulungan na matanda. Kahit na maigpit na sinasabi sa kanila ni Mang Fajardo na huwag silang makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Ganito na lang, Nay. Bibili po tayo ng gamot na kailangan ninyo. Pagkatapos, ihatid po namin kayo sa bahay ninyo. Basta po, alam nyo kung saan kayo nakatira, ha? Huwag kayong mag-alala. Naalala ko na kung saan ako nakatira. Kayong ang dalawa ay naalala ko na eh. Pero itong isa, hindi ko to kilala. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Hindi ko rin po kayo kilala. Uy! Para kang timang. Nay, tara na ho. Bili na ho tayo ng gamot. Noong mga sandaling yon, hindi malaman ni Baron kung bakit ang gaan-gaan ng kalooban niya sa matanda. Kahit si Gabgab na hindi komportable nung una, ito pa ang unang nagsuggest na tulungan na lang nila si Herminia.
Bumili sila ng gamot. Lahat ng kakailanganin para gumaling ang trangkaso at panghihina ng apo ng matanda ay binili na nila. Sa harap din ng butika ay may napara na rin silang tricycle. Bumiyay sila agad at makalipas lang ng halos 20 minutos, nakarating na rin sila sa isang pang baryo. Ang baryo ng Alvaro. Nay, ang layo naman pala ng tirahan ninyo. Malapit lang naman kami noon sa Mariano. Pero napilitan kaming lumipat ng apo ko rito. Pumasok sila sa baryo. Wala namang pagkakaiba ang baryo ng Alvaro kumpara sa baryo ng Mariano. Pareho lang naman din ng mga tao. May mga kabahayan na rin na nagsasabay na rin sa pagiging moderno. Malapit na ang pista rito. Sa makalawa na. Sana'y makadalo kayo para may kasama kami ng apo ko. Isang katahimikan lang ang naitubo ng tatlo. Hindi kasi nila masagot ng oo ang matanda dahil una sa lahat, hindi rin naman sila magtatagal doon. Pangalawa, wala silang balak na maging parte ng buhay nito. Gaya ng sinabi ni Mang Fajardo, hindi sila dapat magtiwala sa mga taong bigla na lamang nilang nakikilala. Naglakad sila ng halos 5 minuto. Pumasok sila sa isang iskinita. At ang bahay na sinasabi ng matanda ay nakatirik pala sa isang liblib na lugar. Nakalisyon sa opisyal na daan ng baryo. Gawa lamang sa kahoy ang bahay at may bakuran na hindi naman kalakihan. Pero kahit na papaano ay malinis naman. Naunang lumapit ang matanda. Habang hinahanap ang susi sa bulsa ay nag-usap-usap muna ang tatlo. Guys, tama ba ginagawa natin? Hindi kaya magalit si Mang Fajardo kapag nalaman niyang sumama tayo sa hindi natin kilala? Wala naman siguro masama. At saka, mukha namang hindi aswang si nanay. Sandaling tumingin si Gabgab sa bato ng kanyang pulseras. Hindi pa rin nagbabago ang kulay nito. Isang indikasyon lang yon na walang aswang sa paligid o kinaroroonan nila. Tulungan natin bago pa tayo magsisi na wala tayong ginawa. Ganon din naman ang tinuro sa akin ni Mama eh. Maging mabait tayo sa matatanda. Kasi hindi natin alam kung gaano na lang ang itatagal nila sa mundo. Ay nako, namiss ko bigla yung lola ko. Nilingon sila na matanda at sinenyasang pumasok na sa loob. Gasera lang ang ilaw doon pero dahil malaki ang gasera ay maliwanag na maliwanag sa loob. Pagtingin nila sa babaeng nakahiga sa papag, nakatinginan si Baron at Gabgab. Nakilala nila ang babaeng naroon. Maging ang babae ay nanlaki rin ng mga mata nang makita sila. Sandali, apo niyo po siya? Oo, apo ko siya. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Ay nako, hindi po. Ano po kasi? Hindi. E di, hindi ka nga naniniwala. Nay, ang ibig sabihin niya po ay naniniwala siya. Ang totoo po niyan, nakilala na namin ang apo niyong yan. Lonica po ang pangalan niya, di po ba? Namilog ang mga mata na matanda. Bigla itong kumuha ng itak at tinutok sa kanila. Nay, wala ho kaming ginawang masama sa kanya. Sabihin niyo sa akin, kayo ba ang nanakit sa apo ka? Hindi sila yon. Sila ang kinukwento ko sa inyong tumulong sa akin nung hinahabol ako ni Lolo Paen. Pero hindi kasali yung isa. Kamot ulo na naman si Noel. Extra character lang yata ako dito eh. Kumalma ang matanda sa kanyang narinig. Binitiwan na ng matanda ang hawak-hawak nitong itak. Nakahinga naman ng maluwag ang tatlong binata. Hindi ko alam kung paanong nakilala niyo si Lola. Pero maraming salamat kasi dinala niyo siya rito. Ang totoo niyan, nag-uulyanin na si Lola. Madalas siyang nawawala rito. Kung sino-sino na lang ang naghahatid sa kanya. Kaya sobrang salamat talaga. Magandang loob kayong iuwi siya. Walang anuman. May binili pala kaming mga gamot para sa'yo. Para gumaling ka na kaagad. Kung hindi niyo mamasamain, sino ba talaga mga humahabol sa'yo? Ayos lang naman kung hindi mo sasagutin ha. Sandaling nagkatinginan si Lonica at ang matandang si Herminia.
Sumenya sa matandang babae sa apo nito. Hindi ko alam kung maniniwala kayo o hindi. Pero mga aswang ang mga humahabol sa akin. Aswang si Lolo Pael. Yung matandang mayaman na nakita nyo nung nasa perya kayo. Kung ganun bakit kanila hinahabol? Negosyante rin ang lola ko. Pero noong malugi siya, lumapit siya kay Lolo Pael. Isang kilalang mayaman dito sa Capiz. Binenta niya ako sa matandang yon para masalba ulit ng lolo ko ang negosyo niya. Pero sa kasamaang palad, namatay siya sa sakit sa puso. Habang ako naman, tuluyan na ako napunta sa kamay ni Lolo Pael. Ang akala ko noon, ipapakasal ako sa apo niya. Pero nalaman ko kalaunan na mga aswang pala sila. At gagawin nila akong alay sa pagdiriwang nila ng ika-100 anibersaryo ng samahan nila. Ang samahan ng mga aswang dito sa Capiz. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay agad na nagtayuan ng mga balahibo ni Baron. Kitang-kita rin sa mukha ng mga kaibigan niya na nababahala rin ng mga ito. Napalunok ng laway si Baron dahil sa kilabot. Pinagpawisan din siya bigla ng malamig. Tumakas ako sa kanila. Pero pagbalik ko kay Lola, naging makakalimutin na siya dahil halos 2 taon din akong nawala. Nang mawala ako sa mansyon ni Lolo Pael, hinahanap nila ako. Kung saan-saan kami lumipat ni Lola para lang hindi nila kami mahanap. Yang si Lonica, pinilit niyang dumiskarte ng pera para sa amin. Pero sadyang mahirap ang buhay para sa amin. Kaya ayan, nagkasakit siya sa kakagala at sobrang pagod. Pero ang mas pinag-aalala ko ay ang mga aswang na pinamumunuan ni Pael. Alam ko na hinahanap na nila si Lonica. Ayaw kong makuha nila ang apo ko. Hindi ako papayag kahit napatayin pa nila ako ng paulit-ulit. Ang apo ko na lang ang natitira kong yaman. Siya na lang ang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Nakaramdam ang magkaibigan ng kirot sa puso. Kaya bago pa sila maiyak, sinubukan na ni Noel muling ibalik ang usapan sa mga aswang. Kung aswang sila at tinahanap nila itong apo ninyo, pwede po namin kayong tulungan. Opo, tama po si Noel. Magsasalita pa sana si Noel nang hilahin sila ni Gabgab sandali palabas ng bahay. Nang nasa bakuran na sila, ay agad na tinutulan ni Gabgab ang gustong mangyari ni Noel at Baron. Ano mong ginagawa nyo? Akala ko ba hindi natin ilalagay sa alanganin ng mga buhay natin? Narinig nyo naman ang sinabi ng babae, di ba? Mayaman yung aswang na naghahanap sa kanila. Ibig sabihin, madali lang nila tayong mahahanap sakaling makialam tayo. Ano bang nangyayari sa inyo? Ano ka ba, pre? Hindi ka ba naawa sa matanda? Nandun na nga tayo sa awa, pre. Pero isipin mo rin na dapat nagre-relax lang tayo. Dapat nagsasaya tayo. Tapos gusto nyong ganito mangyari? Hindi naman sa ayaw kung tumulong sa matanda at saka dun sa babae. Pero isipin nyo rin naman ang mga sarili ninyo. Ngayong alam na natin na totoo ang mga aswang, sapat ng dahilan yung para malaman din natin na maaari tayong mamatay sa ginagawa ninyo. Makakatulog ka ba sa gabi kapag nalaman mong namatay yung matanda at si Lonica naman ay ginawang alay tapos wala kang ginawa? Na dapat may magagawa ka naman sana? At ako ngayon ang kinokonsensya nyo. Ang iniisip ko lang naman ay ang kaligtasan natin, mga pre. Hindi tayo magkakalaban dito. Hindi ko kayo basta kinokontra lang, ha. Alalahanin nyo rin ang mga pangarap natin na pwedeng mawala kapag napahamak tayo. Hindi kaya ng konsensya ko na iwan lang sila, pre. Bahala kayo. Basta ako, hindi ako sasama sa gusto nyong mangyari, ha. Uwi na ako. Huy, Gab! Hayaan mo siya, pre. Huwag na natin siyang pilitin. May punto naman siya, Pero palagay ko talaga, may dahilan kung bakit nakita natin si Nanay Hermenia. Bumalik na sila sa loob. Muli nilang kinausap ang maglola. Nakakwentuhan nila yon ng kung ano-anong bagay. Sa sarap ng kanilang kwentuhan, hindi na rin nila namalayan na lumalalim na pala ang gabi. Ang mabuti pa, dumito na muna kayo ngayong gabi.
wala na rin naman kayong masasakyan. Ayos lang po ba sa inyong may lalaki rito sa bahay ninyo? Wala namang problema. Ang isipin nyo na lang paraan naman ito ng pasasalamat. Mahirap rin kasi. Baka mamaya may makasalubong kayong aswang. Malalakas pa naman ang amoy ng mga aswang kaya malalaman nila na taga Manila kayo. Dakong 11:00 na ng gabi, naglatag na rin ng banig ang matanda sa sahig. Magkatabi si Baron at Noel sa sahig, habang ang maglola naman ay nasa papag. Hindi makatulog ang magkaibigan ng mga sandaling yon. Hindi sila sanay na naririnig nila ang mga kuliglig sa paligid. Kulob kasi ang apartment kaya hindi nila naririnig ang mga kuliglig sa gabi. Sumapit ang 1:00 ng madaling araw. Bigla na lang bumangon ang matandang si Herminia. Nabigla si Baron at Noel kaya napalingon din sila. Bakit po? Anong problema? Hindi sila pinansin ni Herminia. Tumayo lang ito basta at lumapit sa pintuan. Pasimple itong sumilip sa kanila. May mga nararamdaman ako sa labas. Hindi ako mapalagay. Lonica, ihanda mo ang sarili mo. Mga iho, pakiusap. Alalayan niyo ang apo ko. Paano? Maiiwan ako rito. Ay, sandali po. Aalis kami ng ganitong oras? Nararamdaman kong paparating sila Lolo Pael. Ang matandang yon. Napakalakas talaga ng amoy ng impaktong aswang na yon. Pero huwag kayo mag-alala. Akong bahala. Kinuha ng matanda ang nakasabit na itak. Ang itak na yon ang nagsilbing tapang na matanda. Na ang totoo, alam naman niya na hindi yon uubra sa mga aswang. Bago sila lumabas, bigla na lang bumukas ang pinto. Sinipa yon ng kung sinong nasa labas. Maya-maya pa, biglang pumasok ang isang matanda na nakasuot ng magarang damit. Pagsilip naman ni Baron at Noel sa labas, naroon na ang mga aswang na hindi pangkaraniwan ng mga muka. Nakakatakot, nakakakilabot, at nakakapanayo ng balahibo ang sandaling yon para kay Baron at Noel. Dahil sa puntong yon, malapit na nilang makita ang mga lehitimong aswang sa kapis. Herminia, akala ko patay ka na. Pero buhay ka pa pala. At nagawa mo pa talagang itago sa akin si Lonica. Ano mo ba na kasalanan yan para sa akin? Layuan mo ang apo ko. Ang asawa ko ang singilin mo at hindi itong apo ko na walang kamalay-malay. Huwag niyong idamay ang apo ko sa kalokohan ninyong mga aswang. Isang malakas na sampalagad ang tinamo ng matandang si Herminia. Nagulat sila Baron sa kanilang nakita. Agad namang nilapitan ni Lonica ang kanyang lola kahit na nahihilo pa ang dalaga. Parang awa niyo na. Huwag niyong sasaktan ang lola ko. Hindi ko naman sasaktan ng lola mo. Kung hindi lang siya makulit. Lonica, sumama ka na sa akin. Hindi ako sasama. Pakiusap po. Lubayan niyo na po ako at hayaan niyo na po ako mabuhay ng payapa. Hindi pwede. Malapit na ang ika-100 anibersaryo ng mga aswang. Kaya dapat na naroon ka dahil ikaw ang magiging alay. Wag! Natigil ang sasabihin ng pinuno ng mga aswang dahil sa sinabi ni Baron. Salubong ang kilay nitong nakatingin kay Baron. Agad namang kinabahan si Noel para sa kaligtasan nila. Kainis naman to. Nanahimik ka na lang sa anay. At sino ka namang hampas lupa para putulin ang pagsasalita ng pinuno ng mga aswang? Ako si Baron. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Lumapit ang isang aswang na mahaba ang dila. Dinakma nito si Baron palapit kay Pael. Walang ano-ano, sinikmura ng matanda ang binata. Hindi makapaniwala si Baron na kahit matanda na yon ay malakas pa rin yung sumuntok. Sa katunayan, muntikan na siyang hindi makahinga. Tama. Naalala na kita. Ikaw yung siraulong magician sa perya nung hinahanap namin si Lonica, no? Pambihira. Niloko mo ako.
Marahas na dinakma ng matanda ang buhok ni Baron at iniangat ang ulo nito. Alam mo ang ayaw ko sa lahat? Yung nangingielam eh. Payapa na sana ang buhay mo, kaso pinili mong kalabanin ng mga aswang. Isang malakas na sampal din ang natanggap ni Baron. Sumubsob pa ito sa sahig dahil sa lakas. Dalhin nyo na ito si Lonica. Itong dalawang lalaking ito, kainin nyo kung gusto nyo. At itong matandang to, sunugin ninyo. Tuwang-tuwa ang mga aswang ng mga sandaling yon. Pilit nilang hinihigit ang magkaibigan. Habang si Lonica naman ay dinala na rin palabas ng mga aswang. Yung kunin ang apo ka! Mga walang iya kayong mga aswang kayo! Mga salot! Ngunit kahit na anong gawin ng matanda, ay hindi na niya nagawa pang lapitan ang apong si Lonica. Si Baron at Noel naman pilit ding nagpupumiglas pero masyadong malakas sa mga aswang na may daladala sa kanila. Buong akala nila ay katapusan na ng kanilang buhay. Pero bago sila makalabas ng bakuran, nakarinig sila ng malalakas na putok ng baril. Lahat ay napayuko na lamang dahil sa mga umalingaw-ngaw na putok ng baril. Dahil sa madilim ang paligid, hindi malaman ng grupo ng mga aswang kung saan nagmumula ang putok na yun. Ilan sa mga aswang na ang tinamaan ng bala. Sugatan na rin ang iba. Nabitiwan na rin ng mga yon si Baron at Noel, gayon din ng babaeng si Lonica. Halika dito, Lonica! Pasimpleng tumakbo ang dalaga palapit sa kanila. Nang maabot na ni Baron ang babae, mabilis silang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng matandang si Herminia. Atras na muna! Atras! Walang nagawa ang mga aswang dahil sa hindi nila makitang kalaban. Noong mga oras na yon, nakita nilang kanya-kanya nang umalis ang grupo ng matandang si Pael. Nakahinga ng maluwag si Baron at Noel. Ilang sandali lang, dumating na si Gabgab. May hawak-hawak pa itong 45 na baril. Nakita rin nilang kasama ni Gabgab ang matandang si Fajardo. Dala-dala nito ang mataas na kalibre ng baril. Noel, nasaktan ba kayo? Ako hindi. Pero si Baron at si Nanay Herminia, sinaktan ng mga aswang. Bumuntong hininga na lamang si Fajardo. Naiinis sa ginawang desisyon ni Noel at ni Baron, pero wala na itong magagawa dahil nangyari na ang kinatatakutan niya. Alalayan nyo maglola, aalis kagad tayo rito. Gab, maraming salamat ha. Akala ko talaga iniwan mo na kami. Patitis ko ba kayong dalawa? Bilis, bilis na, kilos na. Baka dumugin na tayo ng mga tao rito. Wala silang sinayang na segundo. Nilisan agad nila ang bahay na yon at sumakay sa daladalang L300 ni Fajardo. Dumiretso sila sa apartment. Pero minabuti na matandang lalaki na pansamantala munang itago ang maglola sa kanyang sikretong silid. Noong naroon na sila, ay kinuwento ng dalaga kay Fajardo ang mga nangyayari. Nang malaman ni Fajardo ang plano ng grupo ni Pael, dito na mas naintindihan ng matandang lalaki ang sitwasyon. Di ka lang basta iaalis sa anibersaryo nila. Matagal ko nang nabasa sa aklat ng propesiya ng tatay ko noon ang ganyang binabalak nila. Sa gabi ng pista ng mga aswang, isang babaeng berhen ang iaalay nila sa Diyos nila. Ang dugo ng babae ay ihahalo nila sa dugo ng kanilang pinuno na namayapa na. Gagawa sila ng dugo na kapag sinalin sa katawan ng tao, magiging aswang na rin ang magiging biktima nila. Kilala ko si Pael. Mayamang aswang siya. Lahat gagawin niya para maging normal na lang ang mga aswang dito sa Capiz. Isa ako sa mga taong hindi papayag na mangyari yun. Kaya naman, ikaw, dalaga, hindi ka na muna pwedeng umalis rito hanggat hindi ko sinasabi, ha? Kapag nakuha ka nila, malaking problema ang mangyayari. Kaya makinig ka sa akin. Pero ang lola ko, Dito na rin muna siya. Babantayan kayo ng 3 binatang ito. Nang may paliwanag na ni Fajardo ang mga bagay-bagay sa maglola, ay si Baron at Noel naman ang pinagtuunan ng matandang lalaki.
Nakatikim ng sermon ng dalawa dahil sa padalos-dalos ang desisyon ng mga ito. Nang dahil kasi roon, malabo nang maging payapa ang kanilang pagbabakasyon. Pasensya na po. Ako talaga ang may gusto na tulungan niyo maglola. Maraming namatay sa pagiging madamdamin. Pero wala na tayong magagawa. Nandyan na yan eh. Kung iuwi na lang kaya natin sila sa Manila. Malabo niyong magawa yan. Mayamang aswang si Pael. Halos lahat ng pier dito may koneksyon siya. Maging sa airport din. Kaya bago pa kayo makaalis, may sasalubong na agad sa inyo roon. Ano po bang pwede natin gawin? Kainis naman Ito kasing dalawang kulit Pati tuloy tayo, problemado. Ang tanging paraan lang para matigil ito, patayin ng mga aswang. Sa sinabing yon ni Fajardo, na-imagine agad ni Baron ang panganib na pwede nilang kaharapin. Dahil kasi sa mga nangyari sa bahay nila Lonica, napatunayan ni Baron sa kanyang sarili na hindi nga talaga pangkaraniwang kalaban ng mga aswang. Para sa mga katulad nilang wala namang alam sa mga ganoong bagay, batid ni Baron na wala silang binatbat sa mga nilalang na yon. Binalikan ng tatlo ang maglola sa sikretong silid ni Fajardo. Ang matandang lalaki naman ay nagtungo sa apartment para doon ay magbantay. Naabutan nilang tulog na ang matandang si Herminia, habang si Lonica naman ay gising pa rin. Bumaba na rin ang init ng katawan nito, pero medyo nahihilo pa rin dahil sa pagkabigla sa mga kaganapan. Maraming salamat sa tulong ninyo. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang ginawa ninyo. Pasensya na rin kung nagiging pabigat kami at kung nalalagay pa sa peligro ang mga buhay ninyo. Ayos lang yon. Ginagawa lang din naman namin kung ano ang sinasabi ng kalooban namin. Ngumiti lang ng malapad sa kanila ang dalaga. Maya-maya pa ay pumunta na rin ito sa silid at natulog katabi na matanda. Naiwan naman sa maliit na sala ang tatlo at doon na lang din sila natulog. Kinabukasan ng umaga, nagising sila dahil sa paulit-ulit na pagtunog ng cellphone ni Noel. Sinagot niya yun at nalamang si Fajardo ang tumatawag. Pinapapunta sila nito sa apartment. Agad din namang nagtungo ang magkakaibigan kahit wala pa silang mumug-mumug. Habang paakyat sila sa hagdanan, rinig nila ang ibang nangungupahan na may pinag-uusapan. Sa pagkakarinig nila, marami daw di umano ang mga katawan ng tao ang natagpuang nakahandusay sa magkakaibang parte ng Barrio Mariano. Dali-dali silang umakyat ng rooftop kung saan naroon ang matandang si Fajardo. Narinig niyo na siguro kung ano ang ginawa ng mga aswang. Totoo bang may mga natagpuang bangkay dito sa Barrio Mariano? Ugali ng mga aswang na kapag hindi sila nakaganti sa mga kalaban nila, kung sino-sino na lang ang papaslangin nila. Kung ano man ang mga narinig nyo, ayon ang pangatlong nangyari dito sa baryo natin. Yung una at pangalawa, nangyari noong 2001. Pero sa panahon na yan, mas maraming bangkay ng tao ang mga natagpuan sa kung saan-saan dito. Literal na massacre. Alam niyo ba kung bakit? Napatay ang isa sa opisyal ng samahan ng mga aswang at hindi man lang sila nakabawi. Dahil yung pumatay, nagpatiwakal din. Tumango-tango na lang ang magkakaibigan habang nakikinig. Ang pinupunto ko, na ganun sila kabangis. Nakaramdam na matinding kaba si Baron dahil namukha na silang dalawa ni Noel na mga aswang. Hindi malabong pati sila ay paslangin na lang din bigla. Ayaw ko pang mamatay. May naisip na po ba kayong plano para hindi kami mamatay? Kaya niyo ba akong samahan sa naiisip kong plano? Nagkatinginan silang tatlo. Kahit na alam nilang delikado ang gagawin nila, ay hindi sila nag-alinlangan pa na sabayan ang trip ni Fajardo. Nang sumapit ang gabi, naganda na sila para sa kanilang gagawin. Pupuntahan nila ang baryo kung saan naroon ang grupo ni Pael. Handang-handa na sila noong mga oras na yon,
may tag-iisa na silang baril. Pero palabas pa lang sila ng bahay ni Fajardo, naramdaman na agad nila na may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kadiliman. Guys, nagkukulay itim itong bato na pulseras ko. Ibig sabihin, may mga aswang na sa paligid natin. Yung maglola, alalayan nyo. Hindi na rin tayo ligtas dito sa bahay ko. Kailangan na nating umalis dito. Sige po, ako na pong bahala sa kanila. Halos 3 minuto muna silang nakiramdam sa kanilang paligid. Maya-maya pa, narinig na lang nila ang mga yabag ng paa na tumatapak sa mga tuyong dahon. Hinanda na nila ang mga hawak nilang baril. Nang may lumitaw na aswang sa may likuran ng puno ng papaya, agad nila itong pinaputukan. Dito na rin nagsimula ang kaguluhan. Lonica, dito lang kayo sa akin ha, kahit na anong mangyari. Lakad na! Bilis! Langya, ngayon lang ako nakahawak ng baril eh. Paano ba to? Kalabitin mo lang yung gatilyo tapos tutok mo sa kanila. Habang naglalakad sila, ay pinagbababaril na nila ang mga aswang na nararamdaman nila sa paligid. Hindi na nakatiis pa si Gabgab. Binuhat na nito ang matandang si Herminia para mabilis na silang makarating sa iskinita. Bilisan nyo! Nasa harapan ng sasakyan! Dali! Dali! Nang makarating na sila sa apartment ay nakita pa sila ng ibang nangungupahan. Naguguluhan ng mga yon kung bakit may mga hawak silang baril. Mabuti na lang ay may kadiliman na ang parting dinaanan nila kaya hindi sila nakilala ng mga yon. Bilis! Sakay na! Diyos ko! Ang babagal! Sandali lang, kita mo nang uugod-ugod ng tao eh. Nakasakay naman sila ng sasakyan noong mga oras na yon. Hindi na rin sila nagawa pang habulin ng mga aswang sa hindi nila malamang dahilan. Pero kahit na natakasan nila ang mga aswang, hindi pa rin maiwasan ni Baron na hindi matakot para sa kaligtasan nila. Pakiramdam niya, kahit saan siguro sila magtago ay mahanap at mahanap sila ng mga aswang. Hindi niya inakala na ganun pala talaga kabangis at kahirap kalaban ang mga salot na nilalang. Wala na akong ibang alam na pupunta. Isa lang ang bahay ko. Pero ngayon, alam na nila yon. Hindi na tayo ligtas doon. Pasigaw na sabi ni Fajardo sa butas sa likuran nito para marinig siya ng mga tao sa loob ng sasakyan. Meron akong bahay na pwede natin puntahan. Pwede niyo po bang ituro sa amin yon? Hindi ko na maalala eh. Bumuntong hininga na lamang sila dahil sa pagkadismaya. Naalala nila na nag-uulyanin na nga pala ang matandang si Herminia. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Kahit na inaantok, hindi nila magawang umidlip man lang. Nababahala sila na baka kapag pumikit sila, nasa harapan na nila ang mga aswang sa kanilang pagdilat. Samantala, nang makalayo-layo na sila sa baryo ng Mariano, ay inihinto na muna ni Fajardo ang sasakyan sa medyo tagong lugar. Hindi tayo pwedeng bumiyahe ng ganitong oras. Hintay na lang natin ng liwanag dahil mas mahina ang mga aswang kapag umaga. Sa ngayon, matulog na muna kayong maglola. Kayong 3. Kung kayo nyo akong samahan sa pagbabantay ay mas okay. Pero kung inaantok kayo, pwede na rin kayo matulog. Magbabantay ako. Hindi ako makakatulog kakaisip sa mga aswang na yan eh. Ako rin. Eh di magbabantay na rin ako. Maraming salamat talaga sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala kayo. Saka na kayo magpasalamat kapag nakaalis na tayo ng Capiz. Bukas ng umaga, susubukan kong gawa ng paraan na makaalis kayo. Ako talaga ang punot dulo ng lahat ng ito eh. Siguro kung wala ako, walang ganitong problema eh. Ano ka bang bata ka? Hindi mo kasalanan kung gusto ka nilang ialay. Wala kang kasalanan na po. Lahat ng nangyayari ngayon ay kasalanan ng mga aswang. Kasalanan ni Pael. Kaya dapat lang na siya ang magbayad sa lahat ng ginagawa niyang kasamaan. Tama ang lola mo. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Ang mahalaga ngayon, nandito kami para tulungan kayo. Pero, bakit nyo kami tinutulungan ni Lola?
Kung tutuusin hindi nyo naman kami kakilala. Nalalagay lang sa peligro ang mga buhay ninyo dahil sa amin. Ngumiti na malapad si Baron. Hinawakan nito ang payat na balikat ng babae at saka nagsalita. Dahil deserve niyong mabuhay at itong sinisigaw ng mga puso namin. Sandaling nakatinginan si Baron at Lonica. Natigilan lang yon ng awatin na sila ni Gabgab. Sus! Galawang hukag itong si Tukmul na to. Sige na, iha. Patulog na muna kayo ng lola mo. Naiwan sa labas ng sasakyan sila Baron. Umupo na lamang sila sa batuhan na naroon. Hindi nila binitiwan ang mga hawak na baril. Alerto rin sila sa paligid. Kapag may tunog na naririnig nila ay napaparanoid sila. Mabuti na lang at gumagana pa rin ang pulseras ni Gabgab. Kaya kahit na papaano, nababantayan nila kung may aswang o wala. Dakong 12:00 ng gabi, nakaramdam na rin ng antok si Gabgab at Noel. Kaya ang naiwan na lang na nasa labas ay si Baron at Fajardo. Tulala lamang ang binata noon habang iniisip ang mga nangyayari. May parte ng kanyang utak na sinisisi niya ang sarili kung bakit tumantong sa ganun ang lahat. Iniisip niya na kung hindi sana siya nagbida-bida, hindi na sana magiging malala ang sitwasyon na maglola. Sa inyong tatlo, nakikita ko na ikaw ang pinakabusilak ang puso. Napangiti si Baron sa kanyang narinig. Busilak din naman ang puso nila Noel at Gabgab. Pero ako kasi, hindi ko kakayaning tisin ng mga taong nangangailangan Galing kasi ako sa pamilyang mahirap lang. Kaya alam ko kung ano ang pakiramdam na maging kagaya ni Nanay Herminia at Lonica. Hanga ako sa pagiging mabuti mo. Ituloy mo lang yan, iho. Wala po ba kayong anak? Sandaling natigilan si Fajardo. Kung makikita lamang ni Banong ang reaksyon ng mukha nito, mararamdaman ng binata ang kakaibang lungkot sa mga mata nito. May anak ako na kasing edad na rin sana ninyo ngayon. Kaso, 12 anyos no nung mamatay siya. Ha? Ano pong kinamatay ng anak nyo? Naku, pasensya na po sa pagtatanong ko. Curious lang po ako. Natipuan ng aswang ang anak ko. Nagkasakit ng malubaan ang daling ko sa Maynila. Kalaunan, namatay. Yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon gustong-gusto kong patayin ang mga aswang na yan. Buntong hininga ang narinig ni Baron mula kay Fajardo. Sandali silang nanahimik. Hindi alam ng binata kung ano ang kanyang sasabihin. Nang makabuelo na siya para magbukas muli ng ibang usapan, bigla lamang silang nakarinig ng mga boses sa kung saan. Umanda ka, iho! Nagtago ang dalawa sa gilid ng sasakyan at sumilip sa kung sino ang mga naririnig nila. Pasimpleng pinuntahan ni Baron ng kaibigan na si Gabgab sa loob ng L300. Nang tutukan nito ng ilaw ang pulseras ni Gabgab, nakita ni Baron na kulay itim na ang bato. Ang Fajardo, mga aswang sila! Mga lintik talaga! Dali, pasok! Nagmamadali silang pumasok sa sasakyan. Sa front seat na rin umupo si Baron. Walang ano-ano, pinaharurot ni Mang Fajardo ang sasakyan. Dahil doon ay nakuha nila ang atensyon ng mga aswang. Hinabol sila ng mga yon. May mga sumampa na sa ibabaw ng sasakyan nila. Dahil sa mga kalabog na ginawa ng mga aswang, nagising na rin sila Noel sa loob. Nabahala si Baron ng mga sandaling yon. May malaki kasing buta sa dulong bahagi ng L300 kung saan sinisigawan nila sila Noel. Alam din nila na maaring magkasya doon ng aswang dahil kasyang-kasya doon ng isang tao. Pre, barilin niyo sa bubong! Agad na sinunod ni Noel at Gabgab ang sinabi ni Baron. Natamaan nila ang aswang sa bubungan. Isa-isang nagsilagasan ng mga aswang at makakinga na sana sila ng maluwag nang biglang makita nilang may mga nakaharang na mga sasakyan sa dadaanan nila. Nang ikakabig na sana ni Fajardo pabalik, nakita niya rin sa likuran na may nakasunod na sa kanilang sasakyan. Umarang din yun sa aatrasan nila.
Wala na tayong pupuntahan. Anong gagawin natin, Mang Fajardo? Anong wala? Meron pa! Niliko ni Mang Fajardo ang sasakyan papasok ng gubat. Wala na itong pakialam kung bumangga-bangga sila sa mga halamanan. Hindi inaasahan ni Pael ang ginawa ni Fajardo kaya naggulat ang mga iyon. Ganun pa man, sinundan pa rin sila ng mga aswang. Di hamak na mas bumagal ang takbo nila noong mga pagkakataon na yon dahil na rin sa mga nakaharang na sanga at halaman. Kalaunan, napilitan na lang din silang lumabas ng sasakyan dahil bumara na yon sa kakahuyan. Aba na! Wala tayong magagawa sa sasakyan na ito. Bilis! Binuhat na ni Gabgab ang matandang si Herminia, habang si Noel at Baro naman ay tumulong sa pagpapaputok sa mga aswang. Lonica, kumapit ka lang sa akin. Huwag kang lalayo ha. Hindi ko kaya na mawala ka. Sus! Mamamatay na lang tayo, dumidiskarte ka pang unggoy ka. Tumagal ng halos 10 minuto ang pagtakbo-takbo nila sa kagubatan. Kalaunan, naubusan na rin sila ng bala. Sa pagkakataong ito, batid na ni Baro na mangyayari. Lalo na't nakikita nilang nakasunod pa rin sa kanila ang mga aswang. Nang marating na nila ang batuhan sa gilid ng ilog, tuluyan na silang naabutan nila Pael. Umangil-angil ang mababangis na aswang. Pumalibot yun sa kanila. Lumapit naman ang matandang si Pael na tumatawa-tawa pa. Hinahanga niyo ako dahil dumating na tayo sa puntong napagod na ako para lang maabutan kayo. Good job! Pero sa kasamaang palad, dito na magtatapos ang laro natin. Paano ka nakakasiguro na panalo ka na, Pael? Ha? Sino ka ba? Hindi naman kita kilala. Pero sa nakikita ko, parang ikaw yata ang leader-lidera ng mga supot na ito ah. Lumapit ng bahagya si Pael kay Fajardo. Walang pasabing kinalmot na matandang si Pael ang mukha ni Fajardo. Nasugatan ng pisngi ni Fajardo hanggang sa liig. Agad namang itong napaupo. Tama na. Huwag niyo na silang saktan. Ako naman ang kailangan niyo, di ba? Eh tanga ka pala eh. Kung hindi ka sana umalis ng mansyon, walang masasaktan. Kasalanan mo ang lahat ng ito, bruhak eh. Nakikiusap ako sa iyo. Palayain ko sila at sasama na ako sa iyo. Ano ko, tanga? Gumawa ka pa talaga ng kondisyon ha? Kahit hindi ko sila palayain, makukuha at makukuha kita. Isa-isa nilang pinaghahablot sila Baron. Pinalood sila nakahanay ni Fajardo. Ang matandang si Herminia naman ay walang awang pinagsasasampal hanggang sa mapahiga na ito. Kung si Lola, ako na lang ang parusahan ninyo. Wala naman sa kinalaman dito eh. Papayag na ako maging alay ninyo. Pakiusap, huwag niyong sasaktan ang lola ko. Dahil may natitira pa naman akong awa para sa iyo, Lonica. Sige, itong isa na lang. Hinablot ni Pael ang binatang si Baron. Nagbago ito ng anyo. Pumangit ang mukha nito at lumabas ang mahaba at matutulis nitong pangil. Pumalibot pa ang dila nito sa liig ni Baron na siyang sumakal sa binata. Pero hindi nagpadaig si Baron. Kahit alam niyang mas lalong magagalit sa kanya ang lider ng mga aswang, sinapak niya rin sa mukha ang matandang si Pael. Naalis ang malagkit na dila nito sa liig ng binata at napaatras saglit. Walang hiya ka! Sinakal ni Pael si Baron at pinagsasasapak sa mukha. Hindi ito tumigil hanggat hindi dumudugo ang nguso, ilong at kilay ni Baron. Sigaw ng sigaw sa kanya ang mga kaibigan niya pero wala itong magawa. Dahil sa mga pagkakataong yon ay binugbog na rin sila ng mga aswang. Awang-awa si Fajardo. Kaya naman kahit na mahapdi pa ang mukha nito ay tumakbo ito palapit kay Pael. Pero sa kasamaang palad, bago siya makarating doon ay pinigilan na ito ng 2 aswang. Mga kasama, kainin nyo na ang gusto nyong kainin, maliban lang kay Lonica. Ngayong gabi, lalamon kayo ng lalamon! Parang mga asong umalulong ang mga yon. Nasa aktong lalapain na sila ng mga aswang nang biglang may nilalang na dumating.
Nagtataka sila Fajardo sa mga pagkakataong yon nang makita ang mga dumating na nilalang ay mga aswang din. Ha? Mga asbo na aswang? Naguluhan lalo sila nang makitang inatake ng mga aswang na asbo ang grupo ni Pael. Di hamak na mas marami ang bilang ng mga asbo kaya walang nagawa ang mga bata-bata ni Pael sa parting yun. Anong ibig sabihin nito mga hinayupak? Dito na napagtanto na matandang si Fajardo na kalaban ng mga asbo si Pael. Dahil sa bilis sa mga pangyayari, hindi na nakapalag ang mga aswang na masasama. Maging si Pael ay pinaslang na rin ng mga asbo. Sa isang iglap lang, natigil ang kasamaan ng matandang mayaman. Naiwan ang mga asbo habang nakatingin sa kanila. Pakiusap, huwag niyo kaming saktan. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Sila Lolo pa ilang tunay na masama rito. Pakiusap, nagmamakaawa ko sa inyo. Lumapit ang isang babaeng asbo kay Lonica. Tumango ito sa kanya at sinabi nitong wala silang balak na saktan ng mga kasama ng dalaga. Tanging ang grupo lamang nila Pael ang pakay nila nung gabing yon. Umalis sa mga asbo na parang walang nangyari. Nakahinga naman sila ng maluwag nang makitang patay na si Pael. Hindi sila makapaniwala na ang mga aswang din ang tutulong sa kanila. Ganun pa man, laking pasasalamat na lamang nila dahil may mga aswang pa palang mabubuti. Wala nang malay si Baro noong mga sandaling yon. Medyo kritikal ang nangyari sa kanya dahil nadali ang panga niya sa lakas ng suntok ni Pael. Ilang araw bago nagkaroon ng malay si Baron. Paggising nito ay nasa ospital na ito ng Maynila. Sa gilid niya ay naroon si Lonica at Fajardo. Nandun din ang dalawa niyang kaibigan. Ang mga aswang, natalo na ba natin sila? Huwag mo na silang isipin, oh. Nandito na tayo sa Maynila. Dinako ni Baron ang kanyang tingin sa dalagang si Lonica. Sumilay ang ngiti sa mukha ng binata at nanghihinang nagsalita. Salamat at ligtas ka. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Baron. Ang sabi ng doktor, sa oras na magising ka, pwede ka na rin makalabas kinabukasan. Magsasabay na kayo ni Herminia dahil magiging maayos na rin naman ang lagay niya. O yan pre, okay na lahat. Pwede ka nang dumiskarte kay Lonica. Natawa na lamang sila sa sinabi ni Gabgab. Para kay Baron, yun na ang pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Dahil sa wakas, masisimulan na rin niyang pormahan ng babaeng si Lonica. Samantala, hindi na inaasikaso ni Noel ang apartment sa Capiz. Pinaalis na ang mga nangungupahan doon at tuluyan na ring inabandona. Pumayag naman ang nanay ni Noel nang malaman ang lahat ng nangyari. Sa Maynila na rin maninirahan si Fajardo. May kamag-anak naman daw ito sa Maynila kaya hindi na ito mahihirapan. Ang maglola naman na si Lonica at Herminia, tutulungan ng pamilya ni Noel na magkaroon ng pangkabuhayan na tirahan. Perpekto para kay Baro ng katapusan ng mga nangyari. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil kahit napakabangis na mga aswang, nagawa pa rin nilang makabalik ng Maynila nang walang namamatay sa kanila. Wakas.